Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Kung akong tatanungin, minsan pa nakita natin tumampok yung galing ni Congresswoman Beatrix Listro. Sa totoo lang, bakit ako bumibilib sa kanya? Ang hirap i-handle ng ganyang ang hirap i-handle ng ganyang Justice Committee hearing na yan. Bakit mahirap i-handle yung ganyang hearing? Unang-una mayroong mga tao na hindi naman member ng Justice Committee, hindi naman pero nandoon sumasawsaw, hindi naman pwedeng baliwalain mo yan tulad ni Marcoleta. Mayroon din namang makukulit. Paulit-ulit na lang, hindi mo maintindihan ano ba siya. Nagdi-devil's advocate lang ano ba talaga siya? Pro-impeachment kay Sara o hindi? Si Rufus Rodriguez yun. Paano mo i-handle ang mga tulad ni Rufus Rodriguez? Tapos syempre, nandyan si Laila de Lima, si Chel Jokno, yung Makabayan Black, sila Congressman Joel Chua, si Perry Ridon. Kailangan yan, pagbigyan mo. Pagbigyan mong magsalita yung mga yan. Hindi pwedeng hindi mo pagsalitain yung mga yan. At hindi ka rin dapat lumalabas na hindi ka fair. So dapat bilang presiding bilang ikaw yung chairperson ng Justice Committee, dapat maipakita mo na binibigyan mo ng due process si Sara Duterte. Pero hindi naman pwedeng panay due process ka lang kasi may constitutional duty ka ang committee nyo para i-initiate ang impeachment complaint. So, ang hirap sa part ni Congresswoman Beatrix Listro. Kailangan mapagpasensya ka. Combination ito ng kailangan mapagpasensya ka, kailangan mapagbigay ka, kailangan relax ka lang, cool ka lang. Pero at the same time, hindi naman pwedeng hinahayaan mo yung lahat na magsalita na wala ng direksyon. Masyado nang napapahaba na parang ang gulo-gulo na. Hindi naman pwedeng ganon. Kaya sa totoo lang, ibang klase yung ibang klase si Congresswoman Beatrix Listro, Kaya nga ako, sabi ko, ang mga ganitong kalibre, ito yung mga pang-senadore. Di ba? Actually, noon pa nakikita ko na yan kay Congresswoman Beatrix Listro. Kaya yung line-up ni PBBM ng administrasyon sa Senado, kaysa kinuha niya sila Bong Revilla, kaysa kinuha ng administrasyon si Abby Binay, kung ang line-up niya noon ng administrasyon si Congresswoman Beatrix Listro, yun, malakas yun. Baka nanalo pa yan sa senadora noon, noong 2025. Pero ngayon, lalong tumampok itong si Congresswoman Beatrix Listro. Hindi siya, yung pagbabalanse ng hindi ka bastos, hindi naman siya nagagalit, hindi naman siya nagtataas ng boses, pero makikita mo yung authority sa mga desisyon niya, sa mga sinasabi niya. Kumbaga mahirap yung malamya ka, mahirap yung malamya ka tapos parang binabastos ka na ng mga kasamahan mo sa Justice Committee. Pero mahirap naman yung mainit ka na, nagtataas ka ng boses, nambubulyaw ka, na nababastos mo na yung mga kasamahan mo sa committee mo. Hindi ganoon Ang makikita mo kay Congresswoman Beatrix Listro, balance. Napansin nyo, mga kabunyog, balance Balance si Congresswoman Beatrix Listro. Matapang siya. Paano mo masasabing matapang siya? Hindi siya napapaikot ni Rufus Rodriguez. Hindi rin siya napapaikot ni Marcoleta. Hindi. Pero hindi niya naman binabastos si Marcoleta. Hindi niya rin binabastos si Rufus Rodriguez kahit medyo nakakapiko na kasi paulit-ulit.
Paulit-ulit. Si Marcoleta kahit wala naman sa wala sa pinag-uusapan, gusto pa ring balikan yung mga nakaraan. Kaya sabi ni Congresswoman Beatrix Listro, let's not go back. Okay, so I am precluded from making any manifestations as a member of the House? It is Madam Chair? precisely because the manifestations which are being raised are issues which have been ruled upon by the committee already. Yes, ma'am, but due process prevails at any stage of the impeachment process. So, wala naman po sigurong masama sa But please manifestation. confine your manifestations to the current subject matter of our impeachment proceeding. Please do not go back. The majority of the Justice Committee ruled already on the issue that you are raising. Let us respect the decision of the majority. Yes, ma'am. Just a comparo between the two complaints sana, if I may be allowed. That is going back again to the issue of double standard. With all due respect, Honorable Marcoleta. I defer to the authority of the chair. Thank you. Thank you. Thank you. Paulit-ulit si hanggang sa wala nang nagawa si Marcoleta, nagsabi na lang, okay, okay Madam Chair. Wala na. Pero hindi naman siya binastos. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, hanga ako kung paano hinahawakan ni Congresswoman Beatrix Listro, paano niya hinahandle itong Justice Committee hearing na to. Hindi naman siya hindi niya minamadali. Hindi niya minamadali. Walang shortcut. Pero hindi rin nadidelay. Hindi rin nadidelay. Makikita nyo, ang daming dinesisyonan ngayong araw. Ang daming dinesisyonan ngayong araw. Kaya, kumbaga, makikita mo talaga yung niya. Ang daming subpinang nilabas ngayong araw. Hindi niya minamadali, pero hindi niya rin dinidelay. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, magaling. Ako nakita ko yung ibang klase ang leadership ni Congresswoman Beatrix Listro dito. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.